Ngayon naman para hatid na po sa atin ang nilalaman ng 5 AM Weather Forecast ng Pag-asa. Makakasama po natin si Weather Forecaster Meno Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Magandang umaga din sa iyo, Amor, at magandang umaga din sa ating mga televiewers. Mr. Mendoza, mula po kahapon ay binantayan na po natin ang development sa lagay nito nga Tropical Storm Sulik na nasa labas pa naman po ng ating bansa. So sa mga oras sa ito po ba, ano na po ba ang kasalukuyang update natin dito? Yung pong lokasyon nito, yung lakas po nito at syempre po yung movement o yung track na tatahakin po nito sa mga susunod na mga oras? Sa kasalukuyan, itong ating tropical storm na si Sulik, ito'y nananatiling nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Subalit ito ay may taglay na lakas ng hangin umaabot sa 110 kilometro kada oras malapit sa gitna at may pagbugso naman ng hangin na umaabot sa 140 kilometro kada oras. At ito nga ay nasa layong 1,078 kilometro sa silangan ng Basco, Batanes. At ito ay inaasahan natin na susunod na oras, ito ay tatahak sa direksyong westerly or pakanluran sa bilis naman na 20 kilometro kada oras. Sa akin po na nasa labas pa naman ito ng ating Philippine Air Responsibility, ano naman po yung inaasahan nating magiging lagay na ating panahon sa Luzon, Visayas at sa Mindanao ngayong araw na ito ng Martes? Dahil patuloy pa rin na naaapektuhan ng ITCC ang Palawan at ang Mindanao, so dito sa bahagi ng Ilocos Region, no? At dito sa may Mimaro pa naman, ganyan rin dito sa Socsargen, sa Northern Mindanao, at doon pa rin sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, ay magkakaroon tayo ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat. At dito naman sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi ng bansa, magkakaroon lamang tayo ng mga isolated cases ng mga pag-ulan. Mr. Mendoza, dahil nga po nagbabadya rin po na pumasok sa ating PAR, ito nga si Tropical Storm Sulik sa mga susunod po mga oras at araw. Ano-ano po ba mga lugar yung maaari pong bigyan natin ng babala para po makapaghanda rin po sila, para po maging aware po sila na maaari po silang maapektuhan nitong papasok na bagyo? Inaasahan natin na ito'y papasok sa Miyerkules. So kung ito ay papasok sa PAR, asahan natin na maaaring maapektuhan itong ating Northern Luzon, dahil siya yung magiging mas malapit dito sa bagyo. Samantalang kung ma-enhance naman dito yung ating southwest monsoon, maaaring itong kanlurang bahagi ng ating bansa ay maapektuhan din. Ayan po, narinig naman po natin na maaari po mga kababayan natin sa Northern Luzon at sa western section ng ating bansa, yung maaaring maapektuhan o makaranas po ng epekto nito pagpasok ng bagyong Sulik. At ito naman, Mr. Mendoza, nitong mga nakaraang linggo po ay naranasan po natin ang mga pag-ulan o yung mga thunderstorms at nagdulot rin po ito ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng ating bansa. At ngayon nga po na nasa monsoon break pa naman po tayo, pero inaasahan po natin na lalakas ulit itong southwest monsoon o hanging habagat. So ngayon po ba, mas matinding pag-ulan po ba yung ating inaasahan kumpara po noong mga nakaraang linggo? Maaari nating asahan na magiging mas malakas yung mga pag-ulan dahil sa inaasahan natin na magiging typhoon itong si Sulik. So kung mas malakas ang dala-dalang hangin nito, so magiging maaaring mas malakas ang paghatak nito sa ating southwest monsoon. Nako, iba yung paghahanda po talaga at pagmamonitor sa lagay ng ating panahon ang dapat nating gawin mga kababayan. Mr. Mendoza, sa oras naman po na lumakas ulit itong southwest monsoon o ating hanging habagat, ano po mangyayari dito sa ITCZ na kasalukuyan po nakasama po sa ating forecast? Ito po ba ay bababa o mananatili po ito sa kanyang lokasyon? Itong ating ITCC, kapag lumakas itong ating southwest, ito naman ay nananatili sa kanyang pwesto dahil maaari din itong tumaas dahil ang peak ng pagtaas nito ay ngayong August, ito ay medyo tataas dito sa bandang north. Pero kapag kasi ganitong nagsanib itong southwest natin at saka itong ITCC, nagkakaroon naman tayo ng tinatawag nating na trap ng monsoon. So yun ang nakakapagpaulan kapag nagsanib silang dalawa. Ayan po, maraming salamat po Mr. Meno Mendoza sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon.
ganun pa rin tayo mag-ingat, magdala pa rin tayo ng mga panangga sa ating pag-ulan dahil sa from time to time, ngayong lalo sa Metro Manila, pag hapon nagkakaroon tayo ng mga pag-ulan. At doon naman sa posibleng maapektuhan ng mga ating bagyong dadating, so mag-ingat sila dahil maghanda na rin sa magiging posibleng malalakas na mga pag-ulan. Ayan nga po at natunghayan natin si Mr. Meno Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon dumako naman po tayo sa sunrise at sa sunset.